Maang na tinitigan ko si Oliver. Part of me ay nababahala din dahil baka may makakita sa amin. Siguradong madami ang magtataka kung bakit kami magkausap dito. Oliver, impit na daing ko dahil sa kamay niyang mahigpit na nakahawak sa palapulsuhan ko. Magpaliwanag ka. Were you cheating on me all those years na magkasama tayo? Ni hindi na siya nag-aksayang hinaan ng boses. Tiningnan ko ang paligid para masigurong walang makakarinig sa amin. Oliver, please stop. Sagutin mo ako. Sigaw niya. No! Sinabi ko naman sa'yo last time na nagkausap tayo. Hindi kita niloko. Mahinang sagot ko. Tinangka kong hilahin ang kamay ko sa pagkakahawak niya, pero lalo niya yung humigpit. Bahagya pa niya akong niyugyog habang nagsasalita. Paanong nangyaring ikakasal ka kay Rafael kung hindi ka nagloko sa akin? For fuck's sake, kailan lang tayo naghiwalay? Halos lumabas ang mga litid niya sa leeg sa lakas ng sigaw niya. Bitawan mo nga ako. Nasasaktan ako. Daing ko. Kapag hindi mo sinabi sa akin ang totoo, masasaktan ka talaga. Banta niya. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Really? Sasaktan niya ako? Kailan pa siya naging bayolente? Noong kami pa, kailanman ay hindi niya ako sinaktan o binantaan. Anong nangyayari sa kanya? It's none of your business, Oliver. Wala na tayo, kaya wala ka ng karapatan kung kanino man ako makapag... Ginagantihan mo ba ako, ganun ba? Plinano mo ba talaga to? Ha? Bakit si Rafael pa? Wala ka na ron. At isa pa, hindi ko din alam na pinsan mo si Rafael. Bakit ka ba nagagalit? Anong gusto mo? Matuwa ako na napunta ako dito para batiin ang pinsan ko pagkatapos ay ikaw ang madadatnan kong pakakasalan niya? Ginagago niyo ba ako? Hindi play victim, Oliver. Hindi ba ikaw naman ang nang iwan? Hindi ba masaya na kayo ngayon ng asawa mo? Ano bang pakialam mo kung magpakasal kami ni Rafael? Desisyon namin iyon at wala ka nang... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil marahas niyang binitawan ang kamay ko at itinulak ako. Dahil doon ay nawalan ako ng balanse. Ang mga kamay ko ay nagpumilit na humanap na makakapitan. Ngunit bigo ako. Napapikit na lang ako habang nasa isip ang baby sa sinapupunan ko. Inaasahan kong babagsak na lang ako sa matigas na sahig. Ngunit sa halip ay bumunggo ang likod ko sa isang katawan. Mabilis na nahawakan ng kung sino man na nasa likod ko ang aking balikat at baywang para hindi ako tuluyang matumba. Nalanghap ko ang pamilyar na pabango niya at alam kong si Rafael iyon. Imbes na makampante ako ay lalo akong nabalot ng takot. Hindi ko magawang magsalita. Hindi ko magawang salubungin ang mga mata niya. What is happening here? Malamig na tanong niya. Rafael, kilala ko siya. Ang dami namang babae dyan, bakit siya pa? Tanong ni Oliver. Gulat na tiningnan ko siya sa narinig, pero bakas pa rin ang matinding iritasyon sa kanyang mukha. Why? Anong problema, Oliver? Nang uuyam na ngumiti siya sa akin bago nagsalita. Kilala mo bang mabuti ang babaeng yan? Alam mo ba kung ano ang kaya niyang gawin? Sinabi niya iyon habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. At hindi ko mapigilang makaramdam ng galit. Kung magsalita siya, para akong isang napakaduming babae. Samantalang sa kanya lang ako nagkamali. Nakilala niya ako nung malinis pa ako at walang bahid. Ang sakit lang. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang aking pangalan. Pero heto siya at ipinamumukha sa akin ang pagkakamali ko. Mahigpit kong ikinuyom ang kamay ko. Tiningnan ko siya at nagtama ang aming mga mata. Ngunit imbes na maawa, ay bahagya lang siyang ngumisi at napailing sa akin. Pilit kong pinigilan ang mga luha ko. Hindi ako iiyak sa harap niya. Isa nga siyang malaking pagkakamali. Bakit ako nagpaloko sa kanya? Ang tanga ko talaga. Of course, I know her, Oliver. Kaya nga magpapakasal kami. Seryosong tugon ni Rafael sa pinsan. Hindi sumagot si Oliver at mataman lang tiningnan si Rafael. Hindi naman nag-iwas ng tingin si Rafael. Ilang segundo lang siyang ganoon. Nagtatansyahan. Maya-maya ay nagsalita si Oliver. I don't know how much you know each other, but I'm just giving you a head up.
She's not what you think she is. Iyon lang at humakbang na siya palayo. Akman lalampasan na niya kami nang magsalita si Rafael. How about you, Oliver? Kumusta na kayo ni Lucy? Nakangiti niyang tanong pero alam kong mapanganib ang mga ngiting iyon. Biglang natigil si Oliver sa paghakbang at nilingon ng pinsan. We're good. We are happily married and I couldn't be happier. Walang anuman na sagot niya, saka nagpatuloy sa paghakbang. Nanginig ang buo kong katawan sa sagot ni Oliver. Tama nga ang sinabi ni Rafael, hindi totoong naghiwalay sila ni Lucy. Ginagago niya lang ako. I am warning you, Angela. Stop talking to him. Ngayon pa lang, iwasan mo na siya. Huwag mo akong ipapahiya sa sarili kong pamilya. Mahina pero may diing sambit ni Rafael sa akin. Iyon lang at tumalikod na rin siya. Naiwan ako sa balcony na mag-isa. Iniiyak ko na lang ang lahat ng sama ng loob ko. Hindi ko masisisi si Rafael kung makadama siya ng galit sa akin. Hindi niya ako nakilala sa matinuong paraan. Pero si Oliver, kilala niya ako. Hinayaan kong mayurakan ng pagkatao para sa kanya. Isa siyang manloloko. Hindi ko na nagawang bumalik sa garden dahil sa matinding pananakit ng ulo ko, dulot ng aking pag-iyak. Nagtungo na lang ako sa kwarto at muling nahiga sa kama. Ang bigat ng pakiramdam ko. Ang dami ding katanungan sa aking isipan. Paano si Rafael? Handa pa rin ba siyang ituloy ang kasal? Nasa ganoong pag-iisip nang bumukas ang pintuan at pumasok si Ate Vicky. Angela, hinahanap ka nila sa baba, okay ka lang? Tanong niya. Naupo siya sa tabi ko habang ako naman ay nakahiga patalikod sa kanya. Mabilis kong pinunasan ang mga luha. Ate, pakisabi masama ang pakiramdam ko. Pasensya na. Pero party niyo ito ni Rafael. Nakakahiya naman sa parents nila dahil kanina ka pa nilang itinatanong sa amin. Masama talaga ang pakiramdam ko, ate. Ilang minutong hindi nagsalita si ate pero nararamdaman kong naroon pa rin siya sa tabi ko. Dahil ba kay Oliver? Hindi ako nakasagot sa tanong niya. Nakita ko siya dito. Nakita din sila ni nanay. Anong sabi nila? Noon na ako napabangon. Nalimutan ko na sina nanay at kinakabahan ako sa pwedeng mangyari. Wala namang sinabi si nanay. Katunayan nga, mas nag-alala sila sa'yo. May nangyari ba? At saka bakit nandito si Oliver? Pinsan siya ni Rafael. Amin ko. Napahilot na rin ako sa ulo. Ha? Alam mo na magpinsan sila? Nagpapanik na tanong ni ate. Hindi ate, hindi din alam ni Rafael na ang pinsan niya ang ex ko. Muli ay nagbagsakan ang mga luha ko. Sinisiraan ako ni Oliver kay Rafael kanina. Diyos ko bunso, ano ba yan? Ang gulo ng pinasok mo. Bulalas niya. Ilang segundo siyang nag-isip pagkatapos ay marahang inabot ang kamay ko. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, ipakita mo kay Rafael na baliwala na sa'yo si Oliver. Isa lang siyang nakaraan at kung mahal ka niya, hindi siya magpapaapekto sa mga sinasabi ni Oliver. Mapait akong napangiti kung alam lang nila ang dahilan sa pagpapakasal namin. Pero ayoko nang dagdagan pa ang isipin at pag-alala ni na ate. Hindi sila kasali sa problemang ito. Karma ko siguro ito dahil sa pagsuway ko sa mga magulang ko noon. Dahil sa panghihikayat ni Ate Vicky, kaya nagdesisyon na rin akong bumalik sa garden kung saan naghihintay ang mga guests. Tinulungan niya akong ayusin muli ang nagulong buhok at nasirang make-up. Magkasabay kami nagtungo sa garden, pero hindi pa man kami nakakarating doon ay agad kaming sinalubong ni nanay. Sa likod niya ay nakasunod si tatay. Base sa reaksyon niya ay alam kong galit siya. Angela, sabihin mo nga sa akin, ano bang nangyayari? Nahimigan ko ang tinitimping galit sa boses niya at alam kong dahil nakita niya doon si Oliver. Nay, di ba sabi ko sa'yo, ako na ang kakausap kay Bunso? Salo agad ni Ate Vicky. Hindi, singhal ni nanay sa kanya. Pagkatapos ay ako naman ang binalingan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa yung bata ka. Bakit nandito ang lalaking yun at kasama pa niya ang asawa niya? Alam mo ba to? Sumagot ka nga. Nay,
Hindi ko po alam na magpinsan sila ni Rafael. Magpinsan sila? Malakas sa sigaw ni nanay bago napahilot sa sintido. Pagkatapos ay galit na binalingan ako. At isinama mo pa kami dito? Para ano? Para sabay-sabay tayong mapahiya? Papaano kung mag-iskandalo ang asawa niya? Amelia, huminahon ka nga. Makinig ka ng anak mo. Awat ni tatay, pero maging siya ay nakatikim ng singhal. Tumigil ka nga, kaya siguro tumigas ang ulo ng anak mo nang dahil sa'yo. Palagi mo siyang kinukonsinte. Nay, ano ba? Nakakahiya kapag may nakarinig sa'yo. Saway ni Ate Vicky. Ako ang nakakahiya ngayon? Iyang kapatid mo. Aminin mo nga sa amin, Angela. Alam ba ni Rafael ang tungkol sa'yo at sa pinsan niya? Opo, Nay. Kanina po sinabi ko sa kanya. Maging si tatay ay napapikit sa sagot ko. Halos maiyak naman si nanay sa galit. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan, Angela. Dinuro na niya ako sa gigil. Saan ba kami nagkulang sa pangaral sa'yo? Huwag kang iiyak sa akin kapag nagkagulo kayo ni Rafael dahil sa mga kasalanan mo. Wika ni nanay, saka ako tinalikuran. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko, kaya kaagad akong nilapitan ni Ate Vicky. Nabigla lang yun si nanay, hayaan mo at kakausapin ko siya ulit. Sige na, huwag ka nang umiyak, baka mapansin pa ng mga bisita. Mabilis kong pinunasan ng luha at tumango. Noon naman lumapit sa amin ang mami ni Rafael at inaya ako sa table kung saan naroon ang karamihan sa pamilya nila. Naroon si Rafael at nakaupo pero hindi siya nag-aksayang sulyapan ako nang maupo ako sa tabi niya. Busy siya na nakikipag-usap sa iba para akong pinaglalaroan ng tadhana dahil sa tapat pa namin napapwesto sina Oliver at Lucy. Ramdam kong tinititigan ako ni Oliver pero hindi ko sinalubong ang mga tingin niya. Tahimik lang ako at nakatungo. Si Lucy naman ay panay ang sulyap sa akin at kay Oliver pero hindi naman siya nagsasalita. May pakiramdam akong alam na niya ang naging relasyon namin. Rafael, Angela, saan nyo nga pala balak magpakasal? Tanong ni Tita Maricel sa amin. Sa amin po sa probinsya. Sagot ko dahil busy pa rin si Rafael sa pakikipag-usap sa ibang tao. Hello everyone! Hindi niyo ba ako babatiin? Isang malakas na boses ng babae ang narinig ko. Lahat ng pamilya ni Rafael ay kababakasan ng kasiyahan pagkakita sa babae na dumating. Krista! Napatay yung bulalas ng mami ni Rafael. Mabilis niyang sinalubong ang dalaga at niyakap. Tiningnan ko ang babae. Siya ang nakababatang kapatid ni Rafael. Matangkad siya. Hanggang balikat ang itim at tuwid na buhok. Nakasuot siya ng silver white bodycon tube dress. Dahil doon ay agaw atensyon ng dalaga at kahit ganoon ang kulay ng damit niya ay bagay na bagay iyon sa kanya. Kayang-kaya niyang dalhin ang style na iyon dahil nalaman ko buhat kay Rafael na isa siyang sikat na modelo at madalas ay sa ibang bansa siya naglalagi. Bahagya siyang ngumiti at lumabas ang mapuputi niyang ngipin. Hi Kuya Rafael, congratulations! Bati niya kay Rafael. Pagkatapos ay nakangiti ding tumingin sa akin. Ang ganda naman ng mapapangasawa mo. Bahagya lang ngumiti si Rafael. Thank you. Tipid na sagot niya pero hindi pa rin ako tinitingnan at higit iyong masakit para sa akin. Sa kabilang dulo ng mesa ay namataan ko si nanay na nakamasid sa amin ni Rafael. Alam kong napapansin niya ang kakaibang kilos ni Rafael. Krista, apo, sa wakas naman at umuwi ka din. Akala ko ay matitiis mo na tong si Kuya Rafael mo. Magiliw na salubong ni Don Miguel dito. Ikaw talaga, Lolo? Of course, uuwi ako. Niyakap din niya ang lolo niya. O siya, maupo ka na at kumain. Galing ka pa ba sa airport niyan? Tanong naman ni Doña Elena. Yeah, sanay na ako Lola. Paliwanag naman ng dalaga. Naupo na rin siya sa table namin. Lubos na napakasayo ko sa gabing ito. Hulog ka ng langit sa amin, Angela. Simula nang dumating ka sa buhay namin, ay unti-unting natutupad ang mga hiling ko. Unang-una ay ang kasal niyo ni Rafael at ngayon naman, kumpletong naririto ang mga apo ko.
Masayang bulalas ni Don Miguel. Agad akong nilukob ng matinding guilt. Nararamdaman ko pa ang pagpapawis ng palad ko at maging sa noo ko. Kung pwede lang na umalis na ako at hindi na magpakita sa kanila ay ginawa ko na. Paano na lang kung malaman nila ang nakaraan namin ni Oliver? Sigurado akong kakamuhian nila ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nangyari iyon. Sa tingin ko ay kailangan ka nang tumigil muna dyan sa pagbumodelo mo, Krista. We need you in the company. Baling ni Don Miguel sa apo. Ah, yan ka na naman, Lo. Hindi kita maiintindihan. Here is Kuya Rafael. He proved how effective he is in handling your company. Pero kung ano-anong banta mo sa kanya, naaalisin sa kanya ang milenya. Ako na walang interes, pinipilit mo namang magtrabaho sa'yo. Nakalabing sagot naman ng dalaga. Malakas na tumawa si Don Miguel, saka tiningnan si Rafael. I need more people to run the business. Alam nyo yan, hindi na ako pabata. Andyan naman si Kuya Rafael at Kuya Oliver. Isali mo na rin si Ate Lucy. Katwiran pa ni Krista. Oh, hindi pwede si Lucy. Mabilis na salo ni Oliver. Bahagya pa niyang silyapan ng asawa. Napatigil naman si Krista sa narinig. Nagtatanong din ang mga mata ng lahat ng napatingin sa mag-asawa. You know, Lucy is busy for painting and I want to support her in her craft. Paliwanag ni Oliver. Oh, talaga Lucy? Itinuloy mo na? Natutuwang tanong ni Krista. Naramdaman ko ang mga mata sa akin ni nanay at tatay, pati na rin si Ate Vicky, na tahimik lang na nakikinig sa usapan. Yeah, finally, nahanap ko na yung lakas sa loob na gawin yung gusto ko. Pero, nagsisimula pa lang ako. Madami pa akong kailangang matutunan. Nakangiting sagot ni Lucy. Tama naman si Oliver. Dapat suportahan niya kung ano ang nagpapasaya sa asawa niya. Komento din ng Mami Maricel niya. Right, naunawaan ko. Go ahead, Iha, kung ano ang gusto mo. Sang-ayon ni Don Miguel. I wonder, do you still find her interesting, Kuya Oliver? I mean, kapag may nadidiscover kang bago sa asawa mo, even after 7 years of being together? Curious na tanong ni Krista. Nag-angat ako ng tingin at nagulat pa ako dahil sa akin pala nakatingin si Oliver. Of course, I am still fascinated. Sa isip ko, sa tinagal-tagal naming mag-asawa, madami pa palang hidden talent ang asawa ko and I am very proud of her. Sagot niya. Bigla ay tiningnan niya si Lucy at bahagyang kinabig ang balikat. Mabilis ako nag-iwas ng tingin. How sweet! Tudyo ni Krista sa dalawa. Sumabay din sa panunodyo niya ang iba pang kamag-anak nila. Samantalang ako naman ay napayuko na lang at naikuyom ang mga kamay. Sa mga salita ni Oliver ay kumpirmadong niloko niya ako. Oh, wag nating kalimutan si Kuya Rafael ang ikakasal. Ikaw naman kuya, saan mo naman susuportahan si Ate Angela? Pag-iiba ni Krista ng usapan. Maang na napatingin ako kay Rafael, ganun na rin si nanay. Pero wala na ang galit sa kanyang mga mata nang tingnan niya ako ulit. Gusto ko sanang matawa, pero alam kong parte iyon ng palabas namin. Dahil kanina lang ay halos hindi niya ako pinapansin. I understand that Angela only wants a simple life. Hence, our relationship is very private. Sa ngayon, wala kaming ibang naisip kundi ang papalapit naming kasal. Bahagya namang napangiti si nanay sa narinig sa sagot ni Rafael. Okay ka lang ba, Iha? Nag-aalalang tanong naman ni Mami ni Rafael. Marahil ay napansin niya ang pagkabalisa ko. Opo, sorry po, medyo napagod lang po ako. Maiksing sagot ko. Epekto yun ang pagbubuntis mo, komento niya. Pagkasabi niya noon ay mabilis niyang naitakip ang kamay sa bibig. Napaawang ang mga labi ko sa pagkabigla. Hindi ko akalain na sasabihin niya yon sa harap ng madaming tao ang tungkol sa pagbubuntis ko. Malakas na napasinghap naman ang ilan sa mga kasama namin na hindi alam na nagdadalang tao na ako. Apologetic na tiningnan niya ako. I'm sorry, Iha. Nabigla ako. Baling niya sa amin ni Rafael. It's okay, ma'am. We're not hiding it. Maagap naman na sagot ni Rafael. Di sinasadyang lumipad ang mga mata ko sa pwesto ni Oliver.
At muli ay nakita ko ang paggalaw ng kanyang panga dahil sa nagtitimping galit. Mula sa akin ay lumipad ang nag-aapoy niyang mga mata kay Rafael. Matapang na sinalubong naman ni Rafael ang tingin ng pinsan. Si Lucy ay natahimik na sa tabi ni Oliver at bakas ang pag-aalala sa maganda niyang mukha. Napakagatlabi naman ako sa nakikitang akto na magpinsan. Kasalanan ko to. Talaga? Congratulations! Magiging tita na ako. Masayang bulalas ni Krista. Nagulat pa ako nang tumayo siya at yakapin ako. Oh my goodness! Ibig sabihin ay lola na rin ako? Oliver, Lucy, you should try, hurry. Naunahan pa kayo nitong si Rafael. Sinalubong na kami ng mga pagbati buhat sa mga kamag-anak ni Rafael. Tipid na ngumiti lang ako sa kanila. Nakahinga lang ako ng maluwag nang matapos na ang dinner at nagkaroon ako ng pagkakataon na magpahinga. Angela, mahinang tawag sa akin ng babae. Nilingon ko si Lucy na papalapit sa akin. Hindi ko magawang batiin siya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano ko ba siya pakikitunguhan. Napansin ko din si Rafael na may kausap pero ang mga mata ay nakatuon sa amin. Tumikim muna ako sa kasiya binati. Lucy, hi. Congratulations and I'm so happy for you. Nakangiting simula niya. Thank you. Iyon lang ang naging sagot ko. Natahimik kami pareho. Hindi ko alam kung anong iniisip niya habang nakatingin sa akin. Ako naman ay hindi mapakali sa presensya niya. Akmang magsasalita siyang muli pero napigil iyon ng boses ni Oliver. Lucy, tila inis na tawag niya sa asawa. Maging ako ay napatingin sa kanya. Why are you talking to her? Let's go. We're leaving. Bakas ang pag-aalala nang lingonin ni Lucy ang asawa. Nag-aalangan na nilingon niya ako saka nagpaalam. Sorry, we have to go. It's nice to meet you, Angela. Tumangulang ako. Sa nakikita ko ay mabuting tao si Lucy and I felt so guilty for ruining her marriage. Hindi ko na pinag-abalahang tingnan si Oliver. Ang isip ko ay punong-puno ng madaming alalahanin. Seeing him now, aaminin kong naglaho lahat ng paghanga ko sa kanya at napalitan ng matinding pagkamunghi. Hindi siya si Oliver na minahal ko. Ang Oliver na nakaharap ko ngayon ay manloloko at ipinamumukha pa niya sa akin ang malaki kong pagkakamali. Ngunit ang higit kong ipinag-aalala ay si Rafael. Ano nga ba ang mangyayari sa aming kasunduan pagkatapos ng gabing ito?